Magandang araw! Kamusta kayo mga bata? Isang panibagong araw na naman upang matuto. Ako nga pala si Teacher Dayan, ang inyong kaagapay sa pagtuklas ng kaalaman. Halika, lakbayin natin ang mundo ng agham. Handa na ba kayo? Bago natin umpisahan ang ating aralin, magbalik-aral muna tayo tungkol sa aralin noong nakaraang linggo na ang mga paraan ng pag-iingat sa iba't ibang kalagayan ng panahon. Suriin ang mga larawan. Gawin ang thumbs up kung tama ang gawi at ito naman thumbs down kung hindi. Ang galing! Talagang natutuhan niyo ang mga paraan ng pag-iingat sa iba't ibang kalagayan ng panahon. Ngayon naman, maglaro tayo. Alam niyo ba ang larong hulaan? Hulaan mo, ano ako? Okay, magbibigay ako ng bugtong. Ang gagawin niyo lamang ay sabihin kung ano ako, kung ano ang sagot. Umpisahan natin. Kulay ko ay dilaw. Ako ay nakakasilaw. Kung wala ako, tiyak na madilim ang mundo. Ano ako? Tama, ako ay isang araw. Isang plato, kita sa buong mundo. Tuwing ako'y nandito, mahimbing ang tulog mo. Ano ako? Ang galing! Tama, ako ay isang buwan. Kung mapapansin nyo, napag-usapan natin ang araw at buwan. Dahil ngayong linggo, pag-aaralan natin ang mga natural na bagay na makikita sa kalangitan, gaya ng araw at bituin. Handa na ba kayong makinig? Okay, ang kailangan nyo lang gawin ay makinig at intindihin ang aking tatalakayin ngayon. Dahil pagkatapos nito ay meron tayong mga gawaing sasagutan. Okay? Umpisa na tayo. Ang ating kalangitan ay isa sa mga biyaya na napakagandang pagmasdan. May mga bagay na makikita sa ating kalangitan sa araw man o sa gabi. Sa araling ito, inaasahan na mailalarawan mo ang mga natural na bagay na makikita sa kalangitan at nailalahad ang mga epekto nito sa pang-araw-araw na aktibidad. Meron akong dalawang larawan dito. Larawan sa titik A at larawan sa titik B. Suriing mabuti ang mga larawan. Ano ang ginagawa ng mga bata? Aling larawan ang nagpapakita ng araw o daytime? At aling larawan naman ang nagpapakita ng gabi o nighttime? Tama, ang larawan sa titik A ang nagpapakita ng daytime. At ang larawan naman sa titik B ang nagpapakita ng nighttime. Suriin mong mabuti. Ano-ano ang mga bagay na makikita sa kalangitan kapag araw? Ano-ano naman ang mga bagay na makikita sa kalangitan kapag gabi? Talakayin natin ang mga ito. Kapag araw, nakikita ang araw, ulap at minsan ay nagpapakita ang baghari pagkatapos ng ulan. Kapag gabi naman, nakikita sa kalangitan ang buwan at mga bituin.
mga bituin ang nagpapaganda sa kalangitan kapag gabi na mistulang diamante na kumikislap. Ang mga bituing ito ay binubuo ng sobrang init na gas at may iba't ibang kulay. Ang kulay nito ay ang nagsasabi ng kanilang temperatura. Aha, ano-ano kaya ang mga kulay na ito? At meron pala itong kinalaman sa kanilang temperatura. Ang ibang mga bituin ay kulay pula na nagsisimbolo na sila ang may pinakamababang temperatura kumpara sa iba. Ang mga kulay dalandan at dilaw ay tinuturing na mga bituing may mainit na temperatura. Tandaan, kapag pula, ito ay may pinakamababang temperatura, dilaw at dalandan naman kung mainit ang temperatura. Higit sa lahat, ang mga kulay asul at puti naman ang tinuturing na may pinakamainit na temperatura. Ang araw ay isang bituin na ating nakikita sa ating kalangitan. Tulad ng ibang bituin, ito ay binubuo ng mainit na gas na mistulang bola ng apoy. Ang araw ang pinakamalapit na bituin sa ating mundo, kung kaya't ito ang pinakamalaking bituin na nakikita sa ating mundo, ngunit ang laki ng araw ay nasa katamtamang laki lamang kumpara sa ibang mga bituin. Kung ating matatanaw dito sa ating planeta, parang napakalaki ng araw. Ganun pala dahil siya ang pinakamalapit na bituin sa atin. Ang araw din ang nagbibigay sa atin ng init at liwanag na nagbibigay buhay sa mga tao, hayop, at halaman. Ngunit, ang sobrang init na nanggagaling sa araw ay may masama ding epekto sa ating mundo. Ano-ano kaya ang mga ito? Kapag tagal tayong nabilad sa araw, maaaring magkaroon tayo ng sakit sa balat tulad ng sunburn o bungang araw, kaya mainam na maglagay ng sunblock cream upang maiwasan ang pagkasunog ng balat. Tama po. Kung mapapansin nyo, kung lumalabas tayo, lalo na kapag tayo ay nagpupunta sa dagat, kung saan maaari tayong mabilad sa sobrang init ng araw, nagdadala palagi si nanay ng sunblock screen. Ito ay isang proteksyon sa ating balat. Maaari ding ma-dehydrate o magkulang ang tubig sa ating katawan kapag nagbibilad tayo sa init ng araw. Kaya, ugaliing uminom ng maraming tubig. Diba sabi dapat nga uminom tayo ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Ngunit ito ay nakadepende pa rin sa kung gaano katindi ang init ng araw. Basta panatilihing uminom ng tubig. Ang paggamit naman ng payong at sombrero ay isa din sa paraan ng pag-iingat laban sa masamang epekto ng sobrang init ng araw. Huwag kakalimutan ang sombrero o payong kapag kayo ay aalis. Ito ay pananggalang o proteksyon natin sa sobrang init ng araw. Para naman mapangalagaan ang ating mata, huwag tumitig ng direkta sa araw. Anong gagawin? Maaari kang gumamit ng sunglasses o shades bilang proteksyon sa ating mga mata.
Ngunit kung meron itong masamang epekto sa ating mga tao, meron din itong masamang epekto sa mga halaman at mga hayop. Natutuyot ang mga lupa, nalalanta ang mga halaman, at maaaring ikamatay ng mga hayop kapag sobrang init ng araw. Kaya anong gagawin natin? Diligan natin ang mga halaman at painumin at isilong ang ating mga alagang hayop. Naintindihan mo ba ang ating tinalakay ngayong araw? Tignan ko nga. Meron tayong gawain. Ang gagawin nyo lamang ay lalagyan nyo ng check ang larawan ng mga natural na bagay na makikita sa kalangitan. Kung hindi naman ito makikita sa kalangitan ay wala kayong ilalagay. Maaari kayong kumuha ng papel upang isulat ang inyong mga sagot. Handa na? Okay, ang unang bilang ay between. Pangalawa ay pusa. Pangatlo ay bahaghari. Pang-apat ay ulap. At pang-lima ay araw. Pang-anim naman ay buwan. Pang-pito ay mansanas. At pang-walo ay sasakyan. Okay, ngayon, gusto kong itama mo ang sarili mong sagot. Tandaan, maging tapat kahit walang nanonood o walang nakatingin. Tingnan mo kung tama ang inyong naging sagot. Ang galing! Naipasa mo ang ating unang gawain. Tumungo tayo sa ating pangalawang gawain. Naalala nyo? Di ba may mga kulay ang iba't ibang bituin? At ang mga kulay na ito ay naayon sa kanilang temperatura. Ang gagawin ninyo, pagtambalin ang kulay ng mga bituin sa isinasaad ng temperatura nito. Isulat ang titik ng tamang sagot. Okay, itama mo ulit ang iyong sariling sagot. Tingnan mo kung tama ang inyong pagkakatanda. Galing! So, tandaan mo palagi kapag pula, ito ang may pinakamababang temperatura. Dilaw at galanda naman na mainit ang mga temperatura. At ang pinakamainit sa lahat ay ang asul at puting mga bituin. Ngayon naman, tignan ko kung may nabuo kang kaisipan o konsepto sa ating napag-aralan ngayong araw. Punan ang mga patlang base sa natutunan sa aralin. Piliin ang sagot sa kahon sa ibaba. Babasahin ko ang mga pangungusap. Ang bituin ay binubuo ng patlang. Ang patlang ang pinakamalapit na bituin sa ating mundo. Ito ang nagbibigay sa atin ng patlang. At patlang naman ang nagbibigay ng buhay sa mga tao, hayop, at halaman. Ang sobrang init na nanggagaling sa araw ay may patlang sa ating mundo. Piliin ang inyong sagot sa ibaba. Tignan mo nga kung tama ang iyong sagot. Okay. Ang nabuong konsepto ay, ang bituin ay binubuo ng sobrang init na gas. Ang araw ang pinakamalapit na bituin sa ating mundo. Ito ang nagbibigay sa atin ng liwanag at
init na nagbibigay ng buhay sa mga tao, hayop at halaman. Ang sobrang init na nanggagaling sa araw ay may masamang epekto sa ating mundo. Galing, nakakatuwa naman at nabuo mo ang konseptong ating pinag-aralan ngayon. Ngayon naman, bilang panghuling gawain, isulat ang hinihingi sa bawat kahon upang mabuo ang concept map. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang kailangan mo lang gawin, kopyahin mo ang concept map at punan ang hinihingi. Ang hinihingi nito ay ang mga pag-iingat laban sa masamang epekto ng araw. Maaari kang magbigay ng 3 epekto lamang. At ang mga klasifikasyon ng bituin batay sa kulay at temperatura. Kung naalala mo ang mga kulay at temperatura, maigi isulat mo yan sa iyong sagot. Okay, ngayon tignan mo nga at itama mo ang iyong sariling sagot. Narito ang mga kulang sa concept map. Kahit alin dito sa mga pag-iingat laban sa masamang epekto sa araw, pumili ng 3. Kung meron ka dyan, tama ang iyong sagot. Ang mga klasifikasyon naman ng bituin batay sa kulay at temperatura. Okay, babasahin ko ha. Ang mga pag-iingat laban sa masamang epekto sa araw-araw ay maglagay ng sunblock cream upang maiwasan ang pagkasunog ng balat, ugaliing uminom ng maraming tubig, gumamit ng sombrero at payong upang maging proteksyon sa sobrang init ng araw, huwag tumitig ng direkta sa araw, gumamit ng sunglasses o shades, diligan ang mga halaman, at painumin at isilong ang mga alagang hayop. Ang mga klasifikasyon ng bituin naman batay sa kulay at temperatura. Pula, may pinakamababang temperatura. Dilaw at dalanda naman, mainit na temperatura. Asul at puti ang may pinakamainit na temperatura sa lahat. Ang galing! Binabati kita at natapos mo ang mga gawain na may mataas na nakuhang marka. Ibig sabihin, nakinig ka at naintindihan mo ang ating aralin. Nag-enjoy ba kayo sa ating paglalakbay sa mundo ng agham? Sa susunod ulit mga bata, hanggang sa muli. Paalam!